ngayong National Time Consciousness Week, muling binibigyang pansin ng Department of Science and Technology o DOST ang kahalagahan po ng tamang pagpapahalaga ng oras para sa ating personal na pag-unlad at para na rin sa paglago ng ating bayan sa pamamagitan ng campaign na may temang Oras Pinas, Tara na, Kilos na. At para ipaliwanag sa atin ang tungkol dyan, ay makapanayan po natin ang Pag-asa Senior Weather Specialist na si Engineer Mario Raimundo. Good morning po and welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Yes, good morning sa inyong lahat. Well, sir, ito po, no, yung tema, ang Oras Pinas, Tara na, Kilos na ay isang mahalagang kampanya po ng DOST. Maaari niyo po bang pakipaliwanag ito, sir? Yes, ito ay isang advokasya ng Department of Science and Technology through spearhead by po kay tinatawag na STII o yung tinatawag na Science Technology Information na Institute. Okay. Sa promotion po kasi sila po talaga ang nasusunod dito. Kagapay po ang Pag-asa, which is nasa amin po ang technical side. At dahil dito po ay ito po nagsimula dati sa tinatawag na one time. At nung pinagsimulan po ng one time na yan, ay nabuo po ang tinatawag na Republic Act 10535. That is the law na tinatawag na Philippine Standard Time Act ng 2013. Okay. Now, ang talagang tunay na purpose po nito during the time na ginagawa ng implementing rules and regulation ay para po ma-eradicate ang tinatawag nating Filipino time. This is a negative connotation na tinatawag na Filipino time is always late. And sana nga po ay mabawasan nyo sapagkat nga po, although may batas po na nagko-cover during that time prior to the Republic Act 10535, ay cover po ang tinatawag na PT 78 na kung saan ay assigning Pag-asa as the official agency that handle the dissemination and timekeeping ng Philippine Standard Time. Hindi pa po sapat yun, kaya po ito pinakangipin. Okay. At kasama po dyan sa batas na yan, yung ating pong sineselebrate ngayon, nasa Section 9 po nakapasok yon na every first week of the year, January 1 to 7, ay dapat po ang ating mga kababayan ay in-encourage po natin na isync po ang kanilang mga orasan sa tinatawag nating Philippine Standard Time. Okay, because we understand, lalo na sa ating mga Pinoy, kapag po hindi natin sinusunod ang oras, ay nagkakaroon ng away. Di ba? Hindi pagkakaintindihan. So, how do we apply time management in terms of the aspects of our lives sa ating negosyo, kaya sa ating trabaho, sa ating pamilya, and other aspects, sir? Yes, yung pong tinatawag natin na paggamit po niyan, meron po kasing isang kasabihan mas maganda that a well-arranged time, that the use of well-arranged time is the best indication of a well-arranged mind. Ibig kong sabihin noon ay kapag ka po, let's say, negosyante ako, and then nagkaroon tayo ng meeting na let's meet at 10 o'clock. Tapos dumating sa akin 1 p.m. na. Ibig sabihin noon, kung milyon ang pera ko, hindi ko pagkakatiwala sa iyo. Oras mo nga, hindi mo kaya hawakan. So that is the best example ng sa time management sinasabi. At ito ay nakapag-condi sa atin ng disiplina sa sarili. Na kung saan maaaring makatulong sa pagunlad ng bansa. Ito yung example, kanina pag-usapan natin, maraming mga bansa ang umasenso ng dahil dyan. Sa Japan, for example, kaya nga nasabi natin kanina na talagang doon, pati sa mga bus station, oras sila. Kaya yung mga tao, pagka talagang kinulong sila ng kahit na 30 seconds, hindi na sila abot. And so, disiplina yon na kung saan ang Pilipino ay dapat ganon ang ating manahin o gayahin. At ito nga batas na ito, ang isang susi para masunod natin ang tinatawag nating Philippine Standard Time. Well, negative nga, no? Dahil pag sinabi mong Filipino time, Profi, para bang lagi na lang late ang mga Pilipino, cultural no? Yes. Parang habit na natin ito. Pero kapag ang Pilipino nakarating nga ng ibang bansa, sir, doon na didisiplina dahil nagagaya sila sa may tradisyon ng ibang bansa. That's very correct. Kasi isa pa po dito ay ang tinatawag na bukod dun sa pinopromote ito ang punctuality, ay yung respect of the value of time of the others. Yan. And so, ibig pong sabihin nun, ay dapat mong respeto yung oras ng iba. Hindi yun na pinag-iintay mo lang siya na kung oras mo masusunod. No. It should be give and take to na kwan. Na kapag ka nakipag-meet ako sa iyo, ay dapat sumunod ka. Meron mga ganyan, on the way na ako, yung pala kagigising pa. Oo, may mga advancer. Ako minsan ginagawa ko pag may mga friends akong alam kong pala late, sabi ko, malapit na ako. Alam ko kasi doon pa lang sila mag-ready. Para advancer ako, ang ginagawa ko, nag-i-advancer ako, tapos sa agahan nila yung dating nila or magkasakto doon sa oras. Yun yung pwede kong gawin sa mga kaibigan ko. Although minsan may mga mistakes din ako kahit ako minsan nililate ako. Guilty naman tayo na tayo lahat. dyan. Oo.
you mentioned a while ago that you are on the technical side on this as an institution in terms of the implementation. What do you do in terms of the technical side on this, sir? Well, sa Pag-asa po kasi, nasa amin po ang tinatawag na Pag-asa timescale system. Okay. And that equipped with the network time protocol na system na kung saan yun po yung way kung paano matransfer ang time via internet. And so sa ating mga babayan, na kung saan ay kung sino ang gusto nila makita ang tunay na Philippine Standard Time, just access the Pag-asa website. At sa may bandang right side ng screen, ay nandun po ang Philippine Standard Time. And this is also synchronized with all the time that we have here in the world, diba? Yes, sa matter of fact, kung bubuksan po natin ang lahat ng mga DOST agencies na Okay. website, lahat po yan may mga naka-display na time. At sa amin po nakapukol ang mga yan, sapagkat pagka po nagkamali ang aming time, maaari po magkamali sila. At doon, base doon sa batas ng Republic Act 10535, liable po ang Pag-asa. Especially me, sapagkat ako po ang nag-handle noon. So, yun ang kwan. And then, isa pa idadagdag ko po dyan sa Republic Act 10535, sapagkat akin nandito po sa inyong station, ay nandun po yung ni-encourage ko po yung lahat ng mga TV station at saka radio station na i-sync ang kanilang mga time doon sa pickle ng TV screen. Ayun. Just like right now, nakalagay Yeah. sa atin 6:22. Actually po ay every year po ay nagkakaroon ng certification ng PTV4 which is pumapalo po kayo sa Philippine Standard Time. Dahil nga po dun sa Lotto. And so, ito po yung pinaka-easiest mode of time dissemination. I-sync ang lahat ng mga TV station and yung tinatawag ng mga radio station follows. And then, para po sa general public, napakadali po para sa kanilang kumuha. Either po sa TV o sa radyo. At yun po ay dapat ay nakasim sa amin. Yun po ang essence ng Republic Act 10535 na dapat po ay sumunod ang lahat ng tao. Hindi na po lang sa amin magagaling. Kami ang time source, pero po makukuha po nila yan sa TV station. Disseminated with the broadcast media. Yes. Okay. Well, sa ating mga pangkaraniwang mga kababayan, na syempre, aware din sila na lagi silang nalilate at gusto nilang baguhin tong habit na to. Ano po ba yung maipapayo ninyo para mabago yung habit ng pagiging laging late? Yan nga po ang disiplina dapat natin na gawin ating mga kababayan. Pero nga po yun yung na-transfer sa atin ng mga dati pa, no? Even the Spanish sa colony. Yun na lang atin dapat baguhin. Kasi during that time, yun ang nagaya nung, halimbawa, sa meeting lang, hinahayaang mauna ang lahat. And then pag ako dumating, is grandstanding ako, parang ganon. Which is dapat hindi natin, tanggalin natin ng ganong mentality at gayahin natin ng mga ibang bansa at itong batas na ito ang dapat natin sundin. Alright. Siguro, last note na lang po, no? We have this campaign, Oras Pinas, Tara na, Kilos na. What are we expecting on this campaign from the Filipino people? Well, ito pong Republic Act 10535 ay isang batas. Okay. And so, lahat po ay nakasulat doon. At Wala namang legal implication, no? More of the ethics side la sa Filipino. Well, no? sa legal side, mayroon po doon sa side sa Section 8, Okay. which is yung NTC. So sa NTC po ay inaalaw po nila na ang lahat po ng mga TV station ay dapat ay sumunod. Now, minomonitor po ng Pag-asa ang lahat ng mga yan. And so far, lahat naman po ng mga major station, especially Channel 2 hanggang sa Channel 13, ay sumusunod naman po sila. Pero meron pong naiba doon, bukod doon sa mga lower frequencies na mga radio station, Okay. yung pong mga TV box, medyo iba po yung platform nila. And so Ayun. napapansin po namin yun. And so siguro makipag-usap kami sa NTC na dapat ay ayusin po lahat ang sistema ng mga naka-display sa TV screen. So shared responsibility with the government institution, with the Filipino people, and even the broadcast media. Sana pati mga government officials din natin. Kapag may mga events na pupuntahan, maaga rin dumating. Diba? Yan. Dapat lahat tayo ay maging bahagi nito. On that note, maraming salamat po sa pagbabahagi sa amin ng mahalaga impormasyon patungkol sa campaign na Oras Pinas, Tara na, Kilos na. Engineer Mario Raimundo. Maraming salamat, sir. Thank you.